Sabi sa Jude, chapter 1, verse 3, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Ipaglaban daw natin ang pananampalataya na minsan at magpakailanman ibinigay sa mga banal. Mahalaga na malaman natin ano ba itong ipinaglalaban natin. Maganda nga din, ma-define muna natin ano ba yung faith or the faith na tinutukoy dyan. Ito ba yung sinasabi natin, di ba, na patungkol sa kaligtasan, that salvation is by grace through faith in Jesus? Yung ba yung faith na pinag-uusapan ngayon dito sa Jude verse 3 dyan sa iyong binasa? So ano nga ba itong faith na ito na pinag-uusapan dito? At dito rin natin makita nga, sabi mo, binigyan din mo yung the faith. So dito natin makikita, hindi ito tumutukoy sa faith that we exercise to be saved, kundi ito yung mga katotohanan na pinangahawakan natin na dapat nating ipaglaban. Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ako naman po si Pastor Erwin Amador. Pastor Erwin, gaano kahalaga na matukoy natin ang mga essentials ng ating pananampalataya o yung mga saligang aral ng ating pananampalataya? Ayan, Pastor Eric, siguro dapat kasi nating maunawaan na within the Christianity or sa tinatawag na nating body of Christ ay meron po tayong pagkakaiba-iba o iba-ibang denomination. We admit that, pero at the same time, sinasabi din naman natin na tayo ay magkakapatid sa ating Panginoon. So, kailangan ngayong malaman, bakit nga ba tayo, ano yung common sa atin para maituring natin ang bawat isa na magkakapatid. Bagamat we belong to different denominations, di ba? Meron tayong mga kapatid na tinatawag doon sa Pentecostal, Methodist, tayo sa Baptist, so at meron din sa mga sa Presbyterian, sa Reformed, di ba? So ano ngayon yung pagkakasundo-sunduan ba natin? Ano yung saan tayo nagkakasundo na pwede tayong mag-fellowship? At dito natin, mahalaga to. Dito rin natin makikita na what unites us is more than what divides us. Yan ang ating makita. At mahalaga sa isang pastor yan. Kasi sabi rin sa Titus, di ba? Chapter 1, verse 9. We must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Sabi, the trustworthy word as taught, or sa ibang version, as it has been taught, or in accordance with the teaching. Para daw ay makapagturo tayo to give instruction in sound doctrine. Alam mo yung sound doctrine sa Greek, ang ibig sabihin ay healthy, wholesome. Doon natin makikita na spiritually, ang tamang turo ay nagdudulot ng kalusugan sa pananampalataya natin, sa ating spiritual life, at ang maling doktrina ay nagdudulot ng sakit o kumbaga karamdaman sa ating pananampalataya, kakulangan sa ating pananampalataya. At mahalaga sa pastor na alam niya kung ano yung trustworthy word as taught. Yan. At saka siguro kanina nabanggit din natin, 'di ba nga, patungkol sa ano yung pwede tayong magkasundo-sundo at ano pa nga ba ang kahalagan nitong essential doctrine? Dahil dito naman natin makikita yung kumbaga division between the cults among the Christianity, kasi ang dami-dami po nagki-claim, 'di ba, na Christian sila. So ano nga ba yung totoong Christianity at yung nasasama sa grupo ng mga kulto, 'di ba? O hidwang pananampalataya. Hidwang pananampalataya. Paano mo sasabihin na ay hindi na yan kabilang sa amin? So kaya napakahalaga ngayon na talagang alam natin kung ano yung essentials of the faith, at sabi nga ni Norman Geisler ay essential doctrines or the essential faith are the only truths over which we rightly can divide.
At dahil siyempre hindi naman palaging dapat unity lang. Sabi niya, it is better to be divided over truth than to be united in error. Diba? So dapat talaga mahalaga saan tayo dapat mag-unite. Mhm. Kasi alam nyo, minsan ho ay tayo po pagdating sa mga na-encounter natin, hindi tayo nagiging discerning. No? At yun ang malungkot sa kalagayan ng mga mananampalataya ngayon. Kasi parang sa kanila ay puso. Ang mahalaga ay puso. Pero hindi nila nakikita ng pananampalataya, mahalagang sangkap or component ng pananampalataya ay knowledge. At hindi pwede na basta sabihin natin nananampalataya tayo na hindi natin na ipapaliwanag ano yung sinasampalatayanan natin. At napaka-importante rin, kapag kasi naiintindihan natin, Pastor Eric, ay hindi ngayon tayo masyadong mainit ba, 'di ba? Yes, Oo. we can have dialogue, discussion, pero hindi ka mainit na para bang alam mo kasi kung ano yung dapat mong ipaglaban at alam mo rin naman na okay, 'di ba? Okay lang 'yan, 'di ba? Kaya Yan mong ang iyong, palampasin. pananaw mo diyan. Ito yung aking pag-interpret dito. Alam natin kumbaga sa yung major, minor, alam mo 'yan, 'di ba? Na kasi yung iba talaga namang kahit sa minor things ay pinaglalaban. Kaya ang ending away. 'Di ba? Hindi na tuloy kaya tuloy ang ano sa atin ang batiko sa atin ay kung totoong Kristiyano kayo, 'di ba? Bakit iba-iba kayo? Kasi nga ang Oho. nakikita yung pag-aaway Hindi naman nakikita yung nagkakasundo naman kami. Kasi ang na-highlight tuloy yung ating quote unquote, 'di ba? Yung pinag-aawayan. At alam mo, pag-mark din ng maturity yan na alam mo na as you mature in the faith, no? Ay pinipili mo rin ano lang yung talagang dapat ipaglaban. Kumbaga, hindi lahat ng hill you're willing to die for. Kundi meron ka lang mga talagang yun yung ipaglalaban mo hanggang kamatayan. At ito rin naman ipapasa natin sa mga susunod sa atin. Kasi sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." So mahalaga na alam natin ano ba yung ipagkakatiwala natin sa mga susunod na mga mananampalataya. Yan. Kaya mahalaga nga tuloy yung sabi nga ni Norman Geisler, the ancient, 'di ba, dictum. Sabi nga, in essentials, unity; in non-essentials, liberty; but in all things, charity. Yung charity, love, 'di ba? Yun Dahil yung lumang sinasabi English niya. yun Baka akala charity kasi yung Yung naglimos. charity ngayon. Naiintindihan natin yan. Love yun, sinasabi. In all things, love talaga yan. At Ah, At importante nga sabi 'di ba? Ito ay galing kay Rupertus Meldenius noong 16th century na isang Lutheran na pastor, no? In essentials, unity; in non-essentials, liberty; in all things, charity or love. At Love. yun po yung nais natin, bagamat dito sa Expositors Edition ay nagpapahayag tayo ng mga hindi natin pagsang-ayon sa ilang pinagbibigyang diin ng iba ho nating mga kinikilala ring kapatid sa pananampalataya. Hindi ko lang alam kung kinikilala nila tayong kapatid, pero sila kinikilala natin silang kapatid. Ang point doon ay gusto nating ipakita na merong mga, kumbaga, kailangan nating ipaglaban na kung kailangan tayo maghiwalay tayo dahil nagkaiba tayo dito. Yun yung essentials. Pero yung mga hindi natin dapat paghiwalayan, pwede nating pagtalunan, sabihin na natin. Pero ito yung mga non-essentials. Kumbaga, para magkapatid, meron pa rin tayong disagreement, pero tayo ay mananatiling magkapatid. ayan. At kailangan nating define talaga kung ano Actually, essential. ngayon lang, Pastor Eric, kasi lagi ko lang nakikita ngayon sa Facebook. Bagamat na-discuss na natin ito, di ba? Yung patungkol nga dyan sa egalitarian, complementarian. Pero minsan lumalabas-labas pa rin sa aking feed. Ay medyo mainit pa rin sila dyan sa issue na yan. Yun yung nakikita ko na, teka muna. Kaya naisip din naman na, maganda tong pag-usapan talaga, tong essentials of the faith. Dahil hindi, una-una, wala namang kinalaman, di ba? Kaya kung tuturo ay babae o lalaki, ay walang kinalaman yan sa ating pag-uusapan, sa kaligtasan. So, bakit tayo kailangan, para bang ipinaglalaban mo ng husto na parang, ano yung a hill to die for? Sabi nga, hindi naman dapat.
alam natin dapat lang yung kung hanggang saan lang yung discussion pagdating dyan. Parang, kumbaga, magkapatid, magkapamilya, dahil sa politika, nagkaaway at pati sa Facebook, hindi na friends. Hindi naman tama yung kasi tandaan nyo, ang politika po ay, kumbaga, ay napag-uusapan pero hindi dapat na pinag-aawayan yan ng magkapatid, lalo na ng magkapatid. Kaya alam mo, importanteng ma-discuss natin talaga ito para maganda rin pong overview ito para alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at bakit natin ito pinaniniwalaan. Maganda na i-define natin, Pastor, bagamat na ipaglingkod na natin ito, no? Ay ano ba yung pag sinabi nating essential at ano ba yung non-essentials, di ba? Yung essential, although alam nyo, medyo unfortunate lang na parang ang ibig sabihin ng non-essential, hindi importante. Kaya may mga ayaw tanggapin din yung distinction na yun eh. Di ba? Kasi parang ibig sabihin hindi importante itong issue na to. Linawin lang ho natin kung ano ibig sabihin natin ng essential at non-essential for the sake of our discussion. Although before na pag-usapan natin principle, persuasion, at saka preference, which I think are better terms. Pero ang essential, sabi nga again, we'll quote Norman Geisler sa kanyang aklat na Preserving Orthodoxy. No? Sabi niya rito sa maintaining continuity with the historic Christian faith on Scripture. Ang sabi niya, a doctrinal essential is a teaching that is essential to the Orthodox Christian faith. Non-essential doctrines are those that are not essential to salvation. Hence, Christians may disagree about them without substantially harming the Christian faith. So, ayon dyan, di ba, sa yung binasa, unang-una dapat yung essential ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Kumbaga ito ay mahalaga para maging totoo yung kaligtasan. Halimbawa, yung kamatay ni Kristo. Kailangan ito ay malinaw na makita natin na hindi mo lang sasampalatayanan to, kundi ito ay totoo nga talaga na ang Panginoon ay namatay, hindi hinimatay, kasi nga ay essential sa kaligtasan yon. O yung resurrection. No? Yes. Kasi sabi, if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Not only that the resurrection made salvation possible, you have to believe it in order to be saved. Kumbaga, totoo ba siya nangyari? At dahil totoo siya, dapat mo siyang panghawakan o paniwalaan. Ayan, napakahalaga niyan. At syempre, kasama rin dyan yung tinatawag natin ngayon na human depravity. Di ba, na hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili. So, yung katuruan na yan ay importante. And even yung Christ's virgin birth, di ba, yung sinlessness ng ating Panginoon, humanity, that Jesus is God who became flesh, yan yung mga nakaakibat di ba, dyan patungkol sa ating kaligtasan. At makita natin may tatlong uri ng essential. Yung non-essential ho, ibig sabihin yun yung mga hindi na namin matatalakay dito sa listahan ng essential. Pero yung essential, there are three kinds. There are three kinds of essentials. Ang una po, which I believe ito yung dinefine ni Geisler na may kinalaman sa kaligtasan, essential for having salvation. Or technically ay soteriological. Soteriology. Diba? May kinalaman sa katuruan tungkol sa kaligtasan. At yung pangalawa, essentials for knowing about salvation. Ito, medyo nakakabulol to, Pastor Epistemological. Yan. Ano yung pinanggalingan ng ating pananampalataya? Nakakabulol. Yung epistemological na yan ay patungkol na siyempre sa Biblia. Ano nga ba? At nagkaroon din naman tayo ng episode patungkol dyan, di ba? Inerrancy. We talk about the inerrancy, the inspiration, yan ang ating, yan naman ang ang kailangan na katuruan na alam natin patungkol dyan. Di ba nga sinabi natin na bagamat ayon sa Chicago Statement on Biblical Inerrancy, while belief in inerrancy ay walang kinalaman sa kaligtasan,
hindi maari na walang epekto o consequence ang hindi mo paniniwala sa inerrancy o ang katuruan ng Biblia ay walang mali sa kanyang hindi lang itinuturo, kundi sa kanyang nilalaman. Ito matindi. Essential for interpreting salvation. Yan. So, essential for having salvation, soteriological, essentials for knowing about salvation, epistemological, and essential for interpreting salvation, hermeneutical. Ngayon, Pastor, bakit kailangan ba natin mga termino na yan? Hindi ba it's just a matter of semantics lang? Kasi pagdating sa doctrine, talagang mahigpit, di ba? Sa seminary, mahigpit na yung kailangan malinaw yung iyong term na ginagamit. Bakit ba kailangan yung mga term na yan? Kasi kailangan talaga yung term at yung definition of terms, 'di ba? Dahil kapag tayo ay minsan nga pareho yung term natin pero magkaiba pala tayo ng dictionary, 'di ba, na tinitignan. Magkaiba pala tayo ng paano mo ba ipinapaliwanag yung salita na yan? Magkaiba pala. Kaya pala hindi pa rin magkasundo, 'di ba? Iisa lang yung binabanggit nating salita, magkaiba naman pala tayo ng ibig sabihin. Kaya dapat talaga maging malinaw ang bawat isa po dito sa mga terminologies na ginagamit natin. At mahalaga po, hindi lang yung terminology. Dahil kahit na alam po natin yung mga, kaya soteriology, di ba? At hindi mo naman alam ang ibig sabihin nun, walang kwenta naman po yung mga, yung tinatawag na theological jargons, di ba? Ang mahalaga, nagkakaintindihan po tayo doon sa ibig sabihin ng salita. Hindi naman yung pagpapakitang matalino o nakapagbasa, kundi parang gamot ho yan eh. Di ba? Kapag ikaw, binigyan ng doktor ng reseta dahil nasa batas natin yan, hindi lang yung, kumbaga dati puro brands lang ang nilalagay ng doktor eh. Pero ngayon, ilalagay mo yung nilalagay ng doktor, yung generic, tapos meron yung brand na kanyang preferred. Di ba? And doon natin makikita na, alam mo, pag nagkamali ng basa doon sa gamot, ay pwede mo pang ikasama ng iyong katawan o makasama sa iyong kalusugan kapag mali yung pagkakaintindi. Bilib lang ako dyan sa mga butika kaya magbasa kahit gano'n na sulat ng doktor. Talagang kahit na ngayon dahil digital, pinapakita mo lang sa phone, medyo malayo pa yun pero nababasa nila. Magaling talaga. Pero kasama sa pinag-aralan ni Leon dahil alam nyo, mahalaga na tamang gamot ang maibigay. Ganon din sa mga terminology. Kaya gumagamit tayo ng tamang terminology at kailangan natin linawin yung definition natin ng ating mga terminologies. Kasi nga problema same word, different dictionary. Halimbawa, merong mga hidwang pananampalataya, pag tinanong mo, naniniwala ka ba na si Kristo ay Panginoon? Sabi nila, oo. Pero tanongin mo, naniniwala ka ba si Kristo ay Diyos? Ay, hindi. Sasabihin nila. So, doon mo makikita, papakamot ka na lang ng ulo Naintindihan ba nila yung ginagamit nilang mga terms? Diba? Ayan kagaya yan, diba? Simply, sa English, yung Panginoon, Lord. Sa atin, pag sinabi nating Lord, diba, pag sinabi na, ngayon kasi sinasabi natin yan, we need to believe that Jesus is Lord. Diba? Kaakibat nun na, siya yung God, siya yung Diyos. Kaya, yun nga, kagaya ng sabi mo, sa iba, sa hidwang pananampalataya, magkaiba pala kayo. Kaya yung magkaiba ng terminology sa kanila yung Panginoon at Diyos, di ba? Magkaiba sa kanila yon. Sa atin, isa yon. Okay, pag sinabing Panginoon, Diyos yon, yung tinatawag mong Panginoon. Kaya kailangan din nating i-define mabuti yung ating mga terms. Now, Pastor, maganda siguro, tingnan muna natin, ano ba yung mga essentials for having salvation? Yung mga soteriological doctrines na dapat na makita nating mahalaga sa kaligtasan. So, mahalaga sa kaligtasan, unang-una, yung human depravity. Diba? Dito nga, isa sa mga nailatag din ni Norman Geisler nga, ay yung human depravity, yung ating, na hindi natin kayang abutin. Diba? Ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi yan makukuha sa mabubuting gawa. At kailangan talaga natin ng Savior. At ang tagapagligtas na to ay ipinanganak na walang kasalanan sapagkat pinanganak sa pamagitan ng isang birhen, yung virgin birth, at hindi lang yun, nabuhay na walang kasalanan, yung kanyang sinless life, at siya ay hindi katulad natin na sa isang punto sapagkat siya ay Diyos
kapantay Yan. ng Diyos. At siya'y katulad natin dahil siya ay nagkatawang tao. At Ayan. hindi lang nagkaroon ng katawang tao, no? Parang may pinanganak, pinusis ng Diyos, kundi talagang sa tinatawag na hypostatic union ay hindi nagbago ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao, siya ay 100% human, 100% God. So, Yan. sabi mo, human depravity, virgin, sa dilagdag natin, virgin birth, Christ sinless life or purity, Sinlessness. Oo. His deity, pagka-Diyos Deity, niya, His humanity. Well, mahalaga din, Pastor, siyempre, kung maniniwala kang si Kristo ay Diyos, dapat maintindihan natin yung hindi tatlong Diyos, Trinity. kundi isang Diyos. Oo. Ayan ang magandang pag-usapan talaga, di ba? Mhm. At ano nga ba yung mga maling katuruan patungkol sa Trinity? Maganda rin mapag-usapan natin yan. Oo, so makikita natin na yung God's unity and God's triunity. No? Ayan. At of course, itong Panginoon natin ay namatay para sa ating kasalanan. Mhm. At mahalaga na maintindihan natin ang kanyang kamatayan ay hindi example lang, kundi talagang Ayan. ito'y para sa katubusan ng ating natin mula sa ating kasalanan. So his atoning death. At hindi siya nanatiling patay. Yan. Sa sabi nga, on the third day, He rose again Yan. from the So dead. mahalaga yung kanyang kamatay at Yes. muli pagkabuhay. Yung resurrection. Yung pag-akyat And then, din niya sa langit. Pag-akyat din niya sa langit. At yung kung ano yung ginagawa niya sa langit. Yan. 'Di ba? Kasi baka yung iba akala parang at least ako ngayon kasi nasa series kami ng Hebrews, 'di ba? Doon namin nakita na hindi pala parang kasi he's seated on the right hand, 'di ba? Para bang relax na lang si Lord, si Jesus Petics. Christ. Ay hindi po, 'di ba? Parang petics na lang. Ay hindi po. Siya yung ating great high priest. Yan. Patuloy pa rin siya nag-i-intercede sa atin. Aha. So magandang makita rin natin 'yon na yung patuloy na pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay. At dito rin papasok yung kahalagahan ng kagandahang Ayan. loob or the necessity of grace. Mhm. And then yung means, 'di ba? To accept the grace. At yung necessity Yung, of faith. Mhm. At kapag tayo nanampalataya, tayo'y hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi tayo nanampalataya, tayo'y mapapahamak. Kaya kasama na rin ito dun sa katuruan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ayan, napakahalagang ngayon dahil akala ko noon lahat ay naniniwala. Yung pala ay hindi pala, 'di ba? Meron palang naniniwala na bumalik na Tapos na. ang ating Panginoon. Nagugulat ako talaga dahil akala ko kasi mga Christians, 'di ba, na okay tayo, yung pala hindi eh. So kaya maganda pala talagang i-review natin 'to. Itong tinatawag nating the essentials of the faith dahil kung hindi ay baka maligaw tayo. O alam nyo kasi parang calibration yan eh. Kapag kaya tayo nagka-calibrate ng sasakyan, kasi kapag halimbawa hindi pantay yung ating pong yung alignment ng ating gulong, nakakasama ho sa gulong, sa halip na tumagal pa gulong natin, madaling mapudpod at sa isang bahagi, di ba? Kung sa kotse, mahalaga yun. Di ba? Dahil nga kung hindi baka madisgrasya na bukod sa gastos, 'di ba? Ang doon iniiwasan na yung disgrasya dahil pudpud na. Kaya kumbaga ang gagawin gulong. natin, Pastor Erwin, calibration recalibration. Maganda na ma-review natin lahat ito para talagang tumibay sa pananampalataya ang ating mga taga-subaybay sapagkat alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan. At basahin ko yung listahan, Pastor, at least yung essential Sige. for having salvation. Na God's unity, God's triunity, human depravity, virgin birth, Christ's purity, His deity, His humanity, the necessity of God's grace, the necessity of faith, His atoning death, His bodily resurrection, His bodily ascension, His present priestly intercession, and His second coming, which includes the belief in heaven and hell. So, yan po yung mga 14 yan na essentials for having salvation. At yung sinabi natin na essential for knowing salvation, ang pinag-uusapan po natin ay yung the Bible as the Word of God. Diba? Yung inerrancy. At yung essential for interpreting salvation, ay yun na nga yung sinabi mong literal, grammatical, historical interpretation
of the Bible. Kaya encourage natin, no, ang mga kapastoran na encourage nyo inyong mga member na manood po sa Expositors Edition kasi nga po, refresher course ito ng ating pinaniniwalaan. At gusto rin natin ipakita, Pastor Erwin, na ang pag-aaral ng doktrina ay hindi boring. Exciting yan. Definitely. Yes, very exciting. Oo. Dahil may kinalaman po yan sa buhay natin. Tama. At kailangan nga na makita natin kung ano ang ating dapat na ipaglaban. Ano ba pinaguhugutan? Bakit nagkaroon ng ganung listahan? Diba? Ayan, Kasi alam mo, yes. Pastor Erwin, meron akong member na magwo-work na abroad. No? At siyempre, ang tagubilin ko ay maghanap ng church na dadaluhan sa kanyang pupuntahang lugar. At ang sabi ko, sister, pag nakakita ka ng church na aatinan, hingin mo yung statement of faith. O kaya kunin mo yung website, ipadala mo sa akin. Tapos siyempre, usually ang mga churches may nakalagay na about us. About Diba? us, yes. Who we are, what we believe. So titingnan ko Yeah. yung what we believe at kapag nakita ko na yung statement of faith ay masasabing katulad ng aming pananampalataya, then I would encourage her to join that church kasi hindi naman lahat na may pangalang Christian, no, fellowship, ganyan. Misa nga, may isang ang church sa sabi sa Pampanga may Baptist sa pangalan pero hindi Trinitarian. Di ba? Mabigat yan. Kaya kailangan talaga na malinaw sa atin. At sa mga kaibigan natin pastor, kasi katulad sa CBAP, sa amin po, sa Conservative Baptist, kapag ikaw ay dadaan sa ordination, talagang re-reviewin ang iyong statement of faith. At mahalaga yan na tayo mga pastor, alam natin ang ating, lalo na tayo, dapat alam natin. Alam ang pinapaniwalaan. Kasi kung ikaw ay ligaw, di lalo na yung mga miyembro mo, ligaw din. Yes. Di ba, babalik tayo sa Titus 1:9. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and able to rebuke those who contradict it. Mabigat, no? Makapagturo tayo na makakatulong sa ating mga kaanib at matutuwid natin ang mga sumasalungat dito. Pastor Erwin, maganda ma-recap natin. Gaano ba kahalaga na meron tayong malinaw na essentials of the faith? Pastor Eric, ito ay mahalaga sapagkat kapag tayo ay lahat na lang ay mahalaga, 'di ba? Napapunta tayo sa extreme na sabihin natin, lahat even kasi we call it 'di ba major and minor doctrines, even the minor doctrines ay kailangan essential 'yan. Ay talaga namang sinasabi ko sa iyo magtatalo-talo tayo, 'di ba? Within the body of Christ. At doon sa kabilang banda naman, kapag binaliwala naman yung mga essentials, ay ganun din ganun din ang pupuntan, magbabangayan lang tayo dahil hindi nga yung malaman saan ba tayo magkakasundo. Kasi ina-admit naman natin po yan, iba-iba po yung denominations within the body of Christ, but at the end of the day, we call each other brothers and sisters in Christ. So kaya mahalaga ngayon, bakit kami naging brothers and sisters in Christ? Dahil po dun sa tinatawag na essentials of the faith. At dapat malinaw na meron tayong titag na rules of engagement pagdating naman sa mga non-essentials. Ayan. 'Di ba? Katulad nga noong sabi nga, in the essentials let there be unity. Hindi tayo pwede magkaiba doon dahil pag nagkaiba tayo, hindi na tayo magkapatid. At doon naman sa non-essentials, let there be liberty. Kahit na magkakaiba-iba tayo doon sa mga non-essential, tayo ay magkapatid pa rin. At ang mahalaga, in all things, let there be charity. Magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Ang problema, Pastor Erwin, ay may nagtatanong, sino nagtakda? Yan. Kadalasan Yan ang ng ating challenge sasagutin, sino nagtakda? Sino ang gumawa ng mga essentials na yan? At yan ang dapat sagutin. kasi nga, lagi pinag-uusapan, meron ba talagang essential? Okay, sabi natin meron. Sinong nagtakda? Pastor Erwin, meron bang nagsasabi, no creed but the Bible. Minamalit nila ang role ng tinatawag na creed or statement of faith sa ating pananampalataya. Meron ba tayong halimbawa sa Biblia tungkol sa pagkakaroon ng creed o yung tinatawag na statement of faith? Well, yung statement of faith, 'di ba? Nakita natin 'yan doon sa Jude verse 3. Wala naman chapter 'yan, 'di ba? Dahil Isang chapter lang. Isang chapter lang. Kaya Jude verse 3, ang sabi nga dito,
Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write, appealing to you to contend for the faith. Notice merong nakadikit na article dun sa salitang faith, di ba? The faith that At was hindi yan once for sinuplay all ng delivered to the translator. saints. Hindi, talagang yan ang pagkakasulat ni Jude. So ano ang emphasis nung article na the faith? So ang sinasabi dito ni Jude, hindi ito yung parang pananampalataya sa ating Panginoon, 'di ba? Yung for by grace you are saved through faith, hindi 'yon. Kundi itong the faith, ito yung sinasabi nating statement of faith. Na kumbaga ito yung mga articles of faith, statement of faith, o mas common 'di ba sa iba, ang tawag diyan ay creed. Mhm. Actually, kumbaga, ang sinasabi diyan, because of the presence of the article the faith, ay hindi ito subjective, the faith that we exercise, kundi ito ay objective. Ito yung ating sinasampalatayanan. Na sabi mo nga, sabi ni Jude, ay minsan at magpakailanman ipinagkaloob sa atin. Yan. Meron ba tayong halimbawa sa Bible ng mga summary or statement of faith o yung ang tinatawag na creed? Siguro yung isa sa sinulat ni Pablo, 'di ba, sa kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito ang pagkakasabi ni Pablo sa saling ESV or English Standard Version. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was, ito na yung creed, 'di ba? He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. At dyan makikita yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ayan. Makikita natin yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at yung kanyang ascension. Bagamat hindi siya exhaustive or hindi na-detalye lahat dyan. Pero meron tayong idea na meron na silang form ng statement of faith, summary ng kanilang pinaniniwalaan. Diba? At meron pa, di ba, sa 1 Corinthians 15. Yes. Ito, sabi naman sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 5, for I delivered to you, sabi ni Pablo, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas or Peter, then to the 12. Yan naman makikita yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, dito sa dalawang halimbawa at may iba pang halimbawa, makikita natin na merong warrant sa Bible ng pagsasummarize ng ating pinaniniwalaan. Kasi nga, di ba, maganda rin kapag nagtuturo ka, may mga na-memorize, kumbaga, yun yung parang katikisim eh. May na-memorize yung mga tao natin in short sentences kung ano talaga yung pinaniniwalaan natin. Parang sa atin ngayon, pagdating sa kaligtasan, di ba, memorize natin lahat yan. Salvation is by grace through faith in Christ. Parang sinamarize natin. At kailangan idagdag yung alone, di ba? Yan ang ating binibigyan din. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Christ alone. Ayan. Oo. Yung iba, may dagdag pa sa dulo, di ba? For God's glory alone. Yan. Kasi nga, yun yung pagpapasa din ng ating pananampalataya. Madaling tandaan yung mga summary statement na yan. Tapos, ipapaliwanag na natin with the verses. Kasi hindi naman maganda na pag tinanong ka anong pinaniniwalaan mo, babaksakan mo na ng verse yung tao. By the time na nakakadalawa, tatlo ka na wala na yung atensyon ng tao. Actually, it's a very effective teaching tool yung pagkakaroon ng summary statement ng ating pananampalataya. So may halimbawa tayo sa Bible, Pastor. Subalit, sinasabi nga nila, meron pang ibang mga creed pagkatapos ng Bible. Yes, at ito yung sa mga early. Sabi nga, ito yung mga ginawa ng mga early church fathers. Yung mga nauna. Pag sinabing church fathers, di ba, yung mga nauna sa atin. Kumbaga, yung mga sumunod sa mga apostol. Yes, yan. Yan ang tawag sa kanila. I think hanggang 400. Yan ang tawag na church fathers. At mga halimbawa, mga creed, Pastor, halimbawa yung Apostles' Creed. Ayan, siguro pinaka mas common, di ba?
mas memorize or kanang karamihang mga dito sa atin ng mga Filipino ang memorize karamihan ay itong ang tinatawag na the Apostles' Creed. Although hindi yan sinulat ng sino man sa mga apostol, pero sinasabi nga na ito ay the Apostles' Creed o yung ito ang itinuturo nung mga apostol. Bagamat gusto nating linawin na yung mga creed na katulad nito at mapag-usapan pa namin ni Pastor Erwin, yung iba pang mga credo o mga creed ay hindi ho sila inspired o part of the Word of God. At bagamat hindi ho natin sinasantabi dapat yan, kasi yan po yung kumbaga makakatulong sa pagpapaliwanag sa ating pagtuturo. Ito nga, di ba kasi kalimitan nga tinatanong din ako na kasi sa ibang denomination, di ba, ay naging parang form of prayer yan para bang kasama sa kanilang panalangin. Ang sinasabi ko, actually, pag inintindi naman natin, maganda naman yung Apostles' Creed. Actually, it's a statement of faith. Sinasabi mo kung ano yung iyong pinapaniwalaan. Kaya nga, ang unang-una niyan, I believe in God. Diba? So, sa atin kasi, hindi naman siya prayer, but rather a declaration of what you believe. At may mga sumunod pang mga creed, di ba? Yung katulad ng Nicene Creed at saka yung Athanasian Creed. Ano naman yung mga creed na to, Pastor? Yung sa Nicene Creed, sabi nga, ito yung sumunod sa Apostles' Creed na mas nililinaw nila kasi alam mo yung una-una yung Apostles' Creed, tapos pagka nagkakaroon kasi ng mga issue dati 'di ba, sa mga early church fathers, pag merong issue, may dumadating na mga doctrinal issue, ito yung patapos nila magpulong-pulong. Gagawa ngayon sila ng summary or ng statement of faith at dito lumalabas. At ito nga dito nga sa Nicene sa Creed siguro mabasa ko lang yung sa Apostles' Creed, karamihan familiar na diyan. Dito naman sa Nicene, ito yung sinasabi, we believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance with the Father, by whom all things were made, who for us men and who for our salvation came down and was incarnate and was made man. He suffered, and the third day he rose again, ascended into heaven. From thence he shall come to judge the quick or the living and the dead. And we believe in the Holy Ghost. Yan ang pagkakasaad naman sa Nicene Creed. Now, pansinin natin, yan ay bilang sagot sa mga lumabas na maling katuruan tungkol sa ating Panginoon. Now, gusto nating linawin na katulad niyan, yung tungkol sa Trinity, tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi ho yan inimbento. Okay? Nung pong panahon na sinulat yung creed na yan. Kumbaga, itinuturo na nila ang tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo at ang kanilang pinag-usapan sa mga church council ay kung paano i-express, ano kumbaga yung official na paglalahad ng ating paniniwala. So, kumbaga, the church councils did not invent the doctrines, but the church councils explained kung papaano natin i-express itong ating paniniwala. Mahalagang distinction yun Pastor Erwin. Tsaka ito nga, Pastor Eric, kitang-kita dito yung pagka-Diyos dahil ang focus kung mapapansin natin dito, ang focus talaga ang ating Panginoong Jesus Yung pagkakalatag niya lang patungkol sa ating Panginoon na paulit-ulit siya dito. I think twice sinabi, begotten, not made. Diba? So, very God of very God. Kasi the very God of very God. So pinakita na pantay ang 'di ba? Hindi yung parang mas mababa ang Panginoong Jesus, 'di ba? Doon sa tinatawag nating Trinity. Sinasabi diyan na pagdating sa essence nila, yan ang kung paano tayo magpaliwanag ngayon, 'di ba? Sa essence yan ay one ang Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. So dati nung mga early fathers, ganito nila inilalatag, ganito sila gusto nilang kumbaga kung paano nila ipinapaliwanag yung kanilang pinapaniwalaan. Kaya makikita natin na hindi natin iniimbento rin naman, 'di ba, yung ating paniniwala. Kumbaga, ito ay galing din naman sa mga church fathers na nagmula din naman syempre sa mga apostles. Actually, yan nga kasi minsan yung mga tatag natin historical revisionism o yung pagbabaluktot sa kasaysayan. Kasi may mga nababasa akong mga magazine
ng mga hidwang pananampalataya na pinalalabas nila na, for example, the doctrine of the Trinity only came out daw noong 4th century, yan nga yung sa Council of Nicaea. Pero again, let us clarify. The doctrine was not devised at that time, but the doctrine was described. No? Doon natin makikita magkaiba po yun. Hindi ho, kumbaga ay doon lang lumabas ang doktrinang yon, kundi doon nagkaroon ng nagpagkakaisa na ganito natin ipapaliwanag ito para kumbaga iisa yung ating tinig. Kasi alam nyo, kaya mahalaga yung mga creed. Halimbawa, kahit tanungin mo naman yung mga hidwang pananampalataya o yung mga titang nating cults of Christianity, tanungin mo, si Kristo ba Panginoon? Sabihin na si Kristo Panginoon. Pero yung nga problema, we're using the same word, but the question is, are we using the same dictionary? Kasi sasabihin nila, si Kristo Panginoon, pero hindi Diyos. So, doon tayo magkakaproblema ngayon. 'Di ba? Kaya ginagamit yung same word, pero nagkakaroon ng pagkakaiba sa paliwanag. So, para malinaw, pag sinabi ko itong termino na to, ito kahulugan nito. Yan ang halaga ng mga creed. At Pastor Erwin, sa pag-aaral mo rin ng theology, ng doctrine, nung ikaw ay nag-aaral ng yung Master of Divinity, di ba mahalaga din ang history, church history, sa development ng ating theology o doctrine? Yes, at kaya nga tayo, 'di ba? Sabi nga even sa yung sermon preparation, kapag ka merong doctrinal matter, kailangan ay bisitahin mo rin. Sabi nga natin, yan ang tawag natin, we need to visit yung church history para tingnan mo kung paano rin na-develop yung doktrina na yan throughout the church history, kasi baka mamaya ay napapapunta ka pala doon sa mga kumalaban, 'di ba? Doon sa tama ay mahirap 'yan. So kaya kailangan ay atin ding tingnan papaano nga ba na-develop throughout the church history ang mga doktrina. Ito nga lang, 'di ba? Syempre ito yung kanilang mga wordings. Ngayon kasi syempre hindi natin masyadong ginagamit yung ganyang wordings. Pero pareho lang naman. Technical wordings. Iba na nga lang tayo, eh. 'Di ba? Iba na lang yung sa atin sa panahon natin ngayon. Kung paano ipinapaliwanag kunyari sa pagka Diyos ng ating Panginoon. Minsan sinasabi natin, God-man. Di ba? Ganyan na lang tayo magpaliwanag. 100% God, 100% man. Hindi nyo mapabasa yan dyan sa creed. Di ba? Sa kanila, yung mga very God of very God. Ganyan ang mga expression nila. Kasi sa atin, syempre, medyo hindi na naman yan ang maiintindihan sa panahon natin ngayon. Kaya, iibahin na natin ngayon kung paano tayo nagsasalita sa panahon natin ngayon. Mahalaga na tayo ay lumilingon din sa kasaysayan. Kasi hindi natin pwede sabihing sa Bible lang at dahil naniniwala tayo sa sola scriptura. Dapat klaro nating mabuti yung Pastor Erwin. Hindi ibig sabihin na naniniwala ka sa sola scriptura, scripture alone, isasantabi mo na itong mga creed na ito. Di ba? Sapagkat ang sola scriptura, hindi naman ibig sabihin na ang Bible ay yan lang i-quote mo. Okay, na hindi mo na isasama sa sa summarize ng doctrine o systematic theology yung mga creed. Ang sinasabi lang sa sola scriptura na hindi ang church ang may authority over the Bible, but the Bible has authority over the church. Yan ang pinag-uusapan natin, authority, pag sinabing sola scriptura. At saka may kasabihan tayo, Pastor Erwin, di ba? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating, di ba, sa paroroonan. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan may stiff neck. Stiff neck. Hindi, pero totoo yun. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. At saka kaya nga sinasabi nila that history repeats itself because we never learn from history. Di ba? Maganda, babalikan nga natin Halimbawa, may mga katuruan ngayon na parang ang dating ngayon lang ito natuklasan sa Biblia. Yan ang mga kadalasan, mga red flag, kumbaga, warning sign na ito ay isang cultic o cult teaching. Kasi para bang sinasabi nila, sa dinami-dami na nag-aral sa Biblia, sa tinagal-tagal na nandito na ang Biblia, mula nang natapos ang huli aklat nito, yung Revelation 2,000 years ago, abay ngayon lang nakita yung katuruan na yan at sinasabi nilang wala nang ibang nagturo nito. Di ba? Yan ang mga delikado No? Halimbawa, yung nagtuturo na si Kristo ay
hindi tao. Alam natin, may nagtuturo, si Kristo hindi Diyos. Meron din nagtuturo, si Kristo hindi tao. At ang sinasabi nila, may katawang tao pero hindi tao. Yan. Pero pag tiningnan mo, nung unang panahon, kaya naging paborito ko rin sa seminary, Pastor Erwin, yung church history. Alam mo na, meron ng isang tao na si Apollinarius. Walang kinalaman kay Mabini yan, no? Hindi Mabini, Apolinario Mabini. Si Apollinarius ay yung nga, na-condemn ang kanyang teaching, yung Apollinarianism, na sinasabi na si Kristo'y may katawang tao, pero hindi tao. Kasi malaking bagay yun dahil anything less than humanity, kumbaga, kapag si Kristo'y hindi perfect human, wala siyang karapatan to represent us on the cross. Yan. At yan ang sinagot nung dito, isa sa mga creed. Kaya ang gamit na word ay incarnate. 'Di ba? Yan yung incarnation. So talagang talagang totoong tao ang ating Panginoong Jesus. Totoo rin siyang Diyos. Yan. At yung isa naman ay yung kay Arian, 'di ba? Yung Arianism. Ang Panginoon ay less than the Father, less than God. Yung may narinig tayo, 'di ba? Na ang Diyos daw Almighty. Tapos si Jesus, Mighty God. Ayan. So parang mas ang dating mababa, mas mahina, di ba? Mas mababa. Ano yan, si Arius, yan nga dahilan kaya nakabangga niya si Athanasius Di ba kaya nga lumabas nga yung Nicene Creed na yan para ilinaw talaga kung ano ba ang kalikasan ng ating Panginoon. By the way, sa ating mga tagapakinig na maaring nilito ng ganung mga pagpapaliwanag, alam po ninyo sa Hebrew, ang Almighty at Mighty, no? Isa Almighty God, Mighty God, iisa lang. Iisa lang ho. So, ganyan po kahalaga ang mga creed. At tayo ngayon, kaya nga mahalaga may statement of faith Yung statement of faith, yan po ay form of creed. Diba? Kaya doon sa iba na nagsasabi na parang although naintindihan ko naman yung gusto nila sabihin na ayoko ng mga creed, diba? No mga creed na but yan, the Bible. Just give me Christ, diba? Parang Christ lang daw. Sabi ko yung statement of faith pag tinanong mo siya ano bang iyong pinapaniwalaan, diba? Magsasabi naman niya sa iyo kung ano yung kanyang pinapaniwalaan, lalo na patungkol sa ating Panginoon. Yun na yung creed po yun, diba? Although yung iba lang kasi, diba, kasi nga minsan lalo na kapag tayo ay galing, diba, doon sa isang denomination, yung dati nating paniniwala, diba, kasi nga form of prayer, diba, for example Apostles' Creed, kaya tuloy iba parang alam mo yung nagkaroon ng parang gustong mag-disassociate, diba, kasi parang wala na ako diyan diyan sa pananampalataya na yan. Hindi nila naintindihan na tama naman yung sinasabi nun, diba? I think doon kasi nagkakaroon din tuloy ng problema yung iba na pag hindi siguro na ipaliwanag. Kaya maganda lang na ito, nasasabi natin ngayon na dito nga po talaga nanggaling yung essentials of the faith. Ito nga siguro pinaka-modern natin ngayon, parang systematic theology ito Pag tinignan ko, 'di ba? Makikita mo diyan yung kung ano yung nilalaman ng mga libro ngayon na ang tawag naman ay systematic theology. Tama. At kaya mahalaga talaga alam natin ang nilalaman ng ating pananampalataya. Malaman natin yung the faith which was once and for all delivered to the saints. Para alam din naman natin kung ano yung dapat nating ipaglaban. Gaya ng sinabi po ni Jude sa Jude chapter 1 verse 3. Diba? At Pastor Erwin, kasi yung nga malaging sinasabi na ang mga fundamental o essential naman ano na yan malinaw sa Bible, pero minsan yung akala nating malinaw hindi naman pala talaga malinaw, di ba? So kaya nililinaw natin na yung essential, yung may kinalaman sa kaligtasan. Yan, unang-una yan talaga, di ba? Kaya nakadikit na lang dyan yung sinasabi nating Trinity. Siyempre, nakadikit din naman sa kaligtasan yun Oo. Dahil kapag hindi mo naiintindihan din yun, sino ba ang nagsugo, di ba? Sino ba ang nagbigay sa ating Panginoon? Hindi mo pwedeng sabihin na ang Panginoong Jesus din, di ba? So, kaya kailangan malinaw din sa iyo yung Trinity kasi may kinalaban yan sa ating kaligtasan. Pag sinabi nating may kinalaman sa kaligtasan, number 1, hindi lang ito yung kailangan mong paniwalaan para maligtas ka, kundi dahil dito sa tinuturo ng doktrinang ito, naging posible ang kaligtasan. Halimbawa, yung kamatayan ng Panginoon sa krus, hindi mo lang kailangan paniwalaan yan para maligtas, kundi dahil sa kanyang kamatayan sa krus, naging posible na tayo'y maligtas. Diba? Pinapakita natin ang kahalagahan nung
nung doktrina na yun sa ating kaligtasan. Yun yung what made salvation possible. At saka, ang isa rin, no, kahit si John MacArthur sa kanyang aklat na Reckless Faith, sinabi niya na every doctrine we are forbidden to deny is fundamental, or yung ginagamit nating term, essential. Ano ba yung mga example ng mga doktrina na we are forbidden to deny, Pastor? Ayan, unang-una, 'di ba? Hindi natin pwedeng i-deny yung patungkol sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang pagkatao. Ayan ang mga may kinalaman sa ating kaligtasan. Siyempre, hindi mo rin pwedeng i-deny yung kanyang ginawa sa cross, 'di ba? Na yun lamang ang makakapagligtas sa atin, yung kanyang perfect sacrifice. Ayan ang mga hindi natin pwedeng i-deny. Actually, isa pa yan, Pastor, yung katulad ng pagkakataon-tao ng ating Panginoon. We cannot deny that. Kasi sabi sa 1 John 4, di ba? Kung ating babasahin, Pastor Erwin, sa 1 John 4, yan ay hindi mo pwedeng i-deny na ang Panginoon nung nagkatawang tao, talagang He is fully man. Di ba? Na siya ay perfect humanity. Yan, sabi rito sa 1 John chapter 4, verse 1. Sabi rito, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. So kapag dininay mo ang Panginoon ay fully man, na siya'y nagkatawang tao, di ba? Kasi nung panahon na yan, may mga lumabas na... Yan ang issue kay John. Oo, na Jesus just appeared to be a man. But He is not fully man. Di ba? Sabi rito, pag hindi ng turo mo, wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, false prophet ka, nasa iyo ang Espiritu ng Antikristo. Ganun kabigat yung doktrina na yan. Kaya every doctrine we are forbidden to deny is fundamental or essential. Yan ang kaya napaka-importante ng doktrina na yan. Although sasabihin natin hindi naman kasi may mga sinasagot din naman po yung mga ang ating mga apostoles nung anong panahon na yon, may mga sinasagot din po silang issue. Kagaya nung sa mga church fathers, itong bawat letters po sa Bible ay may sinasagot po yung author na current issue nung panahon nila. Kaya doon po nakabase yung kanilang mga epistles o yung kanilang mga sulat. Baga may mga problema na kailangang i-address at yun ang kanilang naging topic sa kanilang mga sulat. Di po ba? Katulad nga nun, yung sa 1 John, may mga tao na ang tawag Docetist o yung mga Jesus just appeared to be a man. Di po ba? Kaya kailangan sagutin iyon nitong si John at maging si Apostle Paul, di ba? Sa Galatians 1:8, dahil ang mga taga-Galatia ay nagsimulang kumbaga natatangay ng katuruan na maliligtas ka ng pananampalataya at mabuting gawa. Yung pagsunod sa kautusan, yung pagpapatuli. Kaya mabigat yung binitiwan ni Pablo ng mga salita sa Galatians chapter 1 verse 8, di ba, Pastor Erwin? Sabi dito, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Yun yata yung mabigat na salita dyan Anathema sa Greek. Accursed. Ayan. Sa ibang version, Pastor Erwin, eternally condemned. Eternally. Nabulol pa ako, Pastor Erwin. Eternally condemned. Di ba? Ganun kabigat yung pagkondina, yung pagtira ni Pablo. Kaya hindi rin natin pwedeng sabihin in a free marketplace of ideas, we are entitled to our own opinion. Pero we are not entitled to our own set of facts. We are not entitled to our own truth. Kailangan merong objective truth. At yun nga yung in-spell out sa mga essential. Kaya sino nagtakda? Well, nasa Bible. At ito'y makikita natin na binigyang diin sa mga napag-usapan sa kasaysayan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at kung kayo napagpala, paki-like na rin po at paki-share. Maaari rin niyo po kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify. At mapapakinggan din po ang Expositors Edition diyan nga po sa Bicol region sa pamamagitan ng Care 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao region diyan po sa DXAS 1116 sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying God's Word and be intimate with the God of the Word.